Sa nakaraang video ay napanood ninyo ang mga palarong posibleng pwede natin gamitin sa pagkakamping gamit sa pagtatali ng tent, posibleng paggawa ng hammock, pagtatali ng lona na pwede nating silungan, at marami pang iba. Meron din masayang palaro na nakakaaliw panoorin at mga nakakatuwang pagkakataon na hindi nakakasamang balik-balikan. Ngayon naman ay alamin natin ang istorya ng museum na ito, bakit nga ba kami hindi nakapasok at ano ang meron sa loob nito. At may katotohanan nga ba na ang lalaking ito ay may koneksyon sa pamilya ni Captain Sebald? Alamin din ang mga ganap sa huling gabi namin dito sa camping site. Pangalawang araw na namin sa camping site at kinabukasan ay lilisanin na namin ang lugar na ito. Kaya naman hindi namin sinayang ang araw na ito para bisitahin ang ilan pang lugar na pwedeng pasyalan dito. Pero bago yun ay nagsibak muna ako ng kahoy na gagamitin sa bonfire para sa huling gabi namin dito. Medyo matigas nga ito at napalaban nga ako sa pagputol dito. Medyo sariwa pa kasi yung sanga kaya pagkaputol ko dito ay nilagay ko sa kalan para matuyo. Ito nga pala yung kabuuan ng camping site namin. Nandito ang kusina. Sa bandaroon naman ay ang aking cute na tent. Ito nasa bungad ay makisig at sa likod naman ay kilakuyang. Dito nga ay pinunta na namin ang souvenir store na malapit lang sa lake. Dito ay pwede mong mabili ang ilang mga souvenir gaya ng laruang fishing rod na ito. Fishing rods. Dito sa gawing ito ay iba't ibang uri ng laruang ibon na maririnig mo pag pinindot ang kanilang mga huni. Mayroon ding iba't ibang jacket at hoodie na pwedeng magamit sa pagkakamping. Sa gawing ito ay may makikita ang pang-camping hat, iba't ibang uri at kulay ng bandana na pwede sa panglamig. Mayroon ding ref magnet, cute na bear na pwedeng keychain, may makikita ka ng accessories gaya ng mga bangles, candles at marami pang iba. Kaya naman kung gusto niyo ng souvenirs para sa inyong camping experience ay maaari niyo mabili dito. Maganda nga at maliwalas ang panahon sa labas, kaya naman nagpa-picture na kami sa mga magagandang spot dito. Sa kabilang banda ng park na ito ay makikita ninyo ang Eildon Hall Museum na pagmamayari ng pamilya ni Captain Sebald na itinayo at binuo noong 1836 kung saan hinango at kinuha ang pangalan ng National Park at camping site na ito. Sa loob ng museo ay makikita ang ilang koleksyon gaya ng The Sebald Bracket Clock na ito na ginawa ng isang sikat na Scottish clockmaker na si James Cowan. Ginawa niya ito noong mid-18th century. Meron din isang harmonium na binuo sa England noong 1860s. Mga collection of paintings at marami pang iba. Lahat ng informasyon na nalaman ninyo tungkol sa koleksyon ay nakuha ko lamang lahat kay Master Google. Dahil noong oras na nagpunta kami sa museo ay sarado. Thanksgiving holiday dito sa Canada kaya walang pasok ang mga staff. Wrong timing talaga. Bad trip, di ba? At ang mahiwagang lalaking ito ay si Kuya Vic, matalik na kaibigan ni Kuya Dennis na isang advocacies ng mga immigrant dito sa Canada. Going back sa camping, seryoso na tayo. At dahil paggabi na nga, naghanda tayo ng masarap na hapunan. Bago namin simulan ang masarap na hapunan, sa huling gabi namin dito sa camping site, ako ay nagpasalamat sa bawat isa at nag-iwan ng maikling mensahe. This time na opportunity na binigay ni God sa atin, no? Break nga, sabi ko nga, is break na natin sa sarili natin, o reward na natin sa sarili natin na yung ganitong event. Alam natin sa sarili natin na may enjoy natin. Karon tayo ng unity, bonding o friendship na mabait sa ganitong event, no? Iba is nagse-celebrate ng Thanksgiving with yung mga ani nila. Reminders for every one of us na kung gaano kabuti, faithful si Lord sa buhay natin. Living with others, Yes. ito yung way natin ng pagpapasalamat. Verse of the day, Jeremiah 29:11. For I know the plans that I have for you. Alam ko, alam niyo na rin ito. Declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and future. Meron tayong kanya-kanyang plano sa buhay, di ba? Meron tayo, kaya tayo nagkapakahirap dito, meron tayong goal sa buhay, no? Meron tayong mga target. Sabi nga ni God, magtiwala lang tayo. Sabi dito sa verse na to, magtiwala lang tayo. Ano yung mga dinidesire ng heart natin. So, siya pa rin yung magdidesisyon, no? So, ang dito lang sa part na to is, magtiwala lang tayo sa Kanya. Kasi sabi nga dito, no? Plan to prosper you and not to harm you. Tayo, may plano tayo, pero mas higit na may mas planong maganda sa atin sa buhay natin. Tiwala lang natin sa Kanya, lahat ng bagay sa buhay natin. So, yun. Pag-pray natin yung pagkain natin, yung memories of the Lord God is mag-remain until habang buhay sa amin, O God. Itataas ko sa iyo ang bawat isa, Panginoon. So, punta niya dito, but then, hindi rin accident yung experience niya na makasama namin siya, O God. But then, alam namin yung mga desire ng heart niya, especially sa family niya, towards the future ng family niya, God. Even sa sarili niya, God. I pray, Lord, na kung ano man yun, sabi mo nga doon sa verse kanina,
mas may maganda kang plano, O God. May mas maganda kang ibibigay sa kanyang plano, O Lord. Food that we about to eat, Lord God, tonight, Lord, I pray na ma-enjoy namin, O God, nutrition sa aming mga physical na pangatawan. Lord God, we thank you and we thank you, Lord God, for this wonderful day that you given to us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Maraming salamat sa Thank you. napakagandang dasal mo. Pagkatapos nga ng masarap na hapunan at kwentuhan ay naisipan pa nga naming mag-movie time para mas ulit ang huling gabi namin dito sa camping site. Kinabukasan ay maaga ang nagising ang bawat isa para maglinis ng mga gamit at mag-impake ng daladalang mga kagamitan. Una nang inayos ang gamit pang kusina at ilang laman ng mga tent para madaling iayos pag ipinasok sa sasakyan. Matapos ang aming pagkakamping kasama ang mga taong ito, sa likod ng mga ngiti sa kanilang mga labi at makikitang saya sa kanilang mga mata ay mayroong nakatagong kanya-kanyang mga istorya ng hirap, lungkot at sakripisyo para sa kanilang mga pamilya. At sa ganitong paraan ng pagkakamping, sila ay nakakahanap ng kapayapaan at kasiyahan dahil personal kong naranasan at naramdaman. Kaya saludo ako sa inyong mga tatay na katulad ko na lumalaban sa kinabukasan at pangarap ng inyong mga pamilya. Hangad ko ang inyong tagumpay. Hanggang sa muling pagkikita natin sa camping mga kuys. Paalam! Camping na!